Bihira na sa mga kabataan ng Lubwagan ang makapagsasabi ng kahulugan ng mga disenyo. Karamihan ngayon ay nakatutok sa maaaring kitain ng paghahabi. Dahil kaunti ang turista sa Lubwagan, itinitinda mga laga o mga hinabi nila sa Tabuk, ang kabisera ng Kalinga. Maliit na negosyo ito sa mabilong ni Irene Gayamos. Paano ka nagbebenta? Yung Facebook, ina-upload ko sa Facebook. Tapos maraming nag-order. Pero dito sa shop mo, dito sa Lubwagan, marami bang pumupunta? Konti lang. Noong sinuunang panahon, baliktad naman ang pangyayari. Ang Lubwagan ang sentro ng kalakalan ng Cordillera at dinarayo ng mga ngalakal na galing pang malayo. Halos lahat ng bahay na binisita namin sa Barangay Mabilong may mga porselanang plato mula pa sa China at binili sa traders kapalit ng habi. Malaki ang koleksyon sa bahay ng ina ni Veronica na si Galin Buliwan. Ano yung pinang-barter nyo? Parang, ito kasi mga platong ito, hindi gawa rito to. Yes, sir. Galing to sa barter, hindi to binili ng pera. Yes, sir. Most of this place comes from barter system. Okay, paano ba ang nakikipag-barter pag ito yung ginagamit? So, kala ito yung bote yung hindi at mga ina ko. Good, Hindi ako pag ileos mo. Bukod pa dito sa plato, meron ba silang ibang nakukuha? Alahas. Alahas. The expensive of them. Beads. Okay. Ang iba pang gamit, halimbawa, makakuha ka ba ng radyo o relo kapalit nito? They are not too much interested with the relo or they're not. And they're not too much interested with those things. But they are selling this actually for food. But they cannot sell it for money. They are exchanging this product to some plates. So, plates talaga ang gusto nila, ang hilig nila. Ang pamilya Bauer ay matagal na nagsasaliksik ng mga tradisyon ng kanilang tribo. Ngunit hindi nila akalain na meron silang matutuklasan tungkol sa kanilang pamilya. So I thought of coming to the research of going back or tracing back the different designs that we have in the building. So when I went around the community, I cannot see those designs which I have seen when I was a kid. Nagpatulong si Dr. Cyrilla Bauer sa kanyang mga kapatid maghanap ng mga antigong disenyo na hindi na ginagawa ng mga weavers ngayon. Natagpuan ng isang kapatid ang habing ito sa bayan ng Pasil. So my sister was interested because she saw immediately that this is the very old kain. So and my sister said, where did you get this? And that relative of ours in Pasil said, my grandmother said she bought it from somebody in Lubwagan whose name is Tamlay. And my sister said, Tamlay, that's my great-grandmother. Mahigit isang siglo na ang habing ito. Likha pa ng lola ng lolo nila. Tila mahiwagang lumitaw sa kabilang bayan kung saan ginagamit pa ng isang malayo nilang kamag-anak. Ibinigay sa pamilya Bauer. At matapos na mahigit 100 taon, umuwi ito sa Mabilong. Maayos pa ang kondisyon at matingkad pa ang mga detalyeng naglalarawan ng mundo ng kanilang ninuno na sa katunayan, mundo pa rin nila. There is the grinding, that is the cover of
the mountain. Then you have here we call it tapya. The concept of a flower has been newly introduced. And then here the yellow part is the harvest grains. That's The rice. terraces, the It's rice. terraces. I see. Nakapagtataka kung paano nagkaroon ng mother of pearl na kapis. Gayong nasa bundok sila. It's not by barter. That is the oral thing that has come as a storyline. It has been a part of their souvenir, something that is luxurious for them to bring to the mountains. From the lowlands? From the lowlands. From the lowlands. From the sea, of course. Isang pamanang pinahalagahan ng buong angkan. Ito'y nagbubuklod ng mga kasulukuyang power sa mga nakaraang henerasyon. Tulad din ng mga gubat, mga ilog, mga palayan. Ang kultura, lahat yan ay pamanang nagbibigkis sa komunidad. Kasama yan sa mga ibinahagi sa amin dito. Ang pag-uugnay nila sa kapaligiran at sa kanilang mga ninuno ang nagpapatibay sa kanilang samahan. Hindi mahihiwalay ang lupa at kultura sa buhay.